Isang araw, sa isang maliit na nayon na nakatago sa pagitan ng mga bundok, at may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Lily. Kilala si Lily sa buong nayon sa kanyang masayang mukha at mapalang ngiti sa bawat makakasalubong nito. May angking talino at mabuting puso. Naninirahan siya sa isang maliit na bahay sa nasabing nayon, kasama ang kanyang asawa, si Jack, at ang kanilang dalawang anak na sina Emma at Sam. Ang kanilang buhay ay simple ngunit puno ng pagmamahal, kasayahan na kapaloob sa pamilya. Tuwing umaga, maagang nagigising si Lily upang mag-asikaso at alagaan ang kanyang hardin. Nagtatanim siya ng makulay na mga bulaklak, at mga sariwang gulay, at mabangong mga halaman. Ang hardin ay kanyang santuwaryo, isang lugar kung saan siya ay nagiging masaya at mapayapa. Si Jack naman, ay nagtatrabaho bilang isang karpintero. Mahusay siya sa kanyang pag-ukit ng mga obra, maestrang mga kasangkapan. Napakahusay ng kanyang mga kamay at gumagawa ng magagandang kasangkapan para sa mga mamamayan upang mapagkakakitaan. Ang kanyang gawaan ng kahoy ay laging puno ng tunog ng pagputol, paghampas. Ang kanilang mga anak, si Emma at si Sam, lumaki ng napakabuti, masayahin at palakaibigan, at taglay nila ay puno ng enerhiya at pagkamangha sa kanilang kapaligiran. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa pagsusuri ng kagubatan, paglalaro sa tabi ng ilog, at pagtulong sa kanilang mga magulang sa mga gawaing bahay. Mahilig si Emma sa pagbabasa at madalas siyang nakikinig sa mga kwentong pantasya sa mga matatanda sa kanilang mga kanayon. Samantalang si Sam ay namamangha sa ganda ng paligid na taglay ng kalikasan at nangangarap na maging isang wildlife photographer sa huli. Isang maulang hapon, idinaos ng nayon ang kanilang taunang pista. Puno ng amoy ng sariwang tinapay at ang lahat ay mayroon kanya-kanyang handaan at matamis na mga pastry. Nakatambad sa plaza ng nayon ang makukulay na palamuti, tindahan, nagtitinda ng mga gawang kamay, laruan, at masarap na pagkain. Nagtipon ang mga mamamayan upang ipagdiwang ang taunang kapistahan sa nayon. Nagsasaya ang lahat sa hatid ng mga dugtugin mula sa musika, sayawan, at mga palaro sa kapistahan. Dumalo si Lily at ang kanyang pamilya sa mga pagdiriwang ng may labis na sigla at tuwa. Pinamalas ni Jack ang kanyang mga pinakabagong likha, isinayaw ni Emma ng magandang sayaw na kanyang pinaghandaan ng ilang linggo, at ipinamalas ni Sam ang kanyang koleksyon ng mga larawan na sumasalamin sa kagandahan ng nayon at ng paligid nito. Ang kanilang mga ambag ay tinanggap ng palakpakan at paghanga mula sa kanilang mga kapitbahay at kanayon. Sa paglubog ng araw, sinilayan ng plaza ng nayon ang mga kumikinang na ilaw ng mga parol. Nakatayo sina Lily at Jack, magkahawak ng kamay, habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro kasama ang kanilang mga kaibigan. Nararamdaman nila ang malalim na pasasalamat para sa kanilang buhay, kanilang pamilya, at kanilang komunidad. Ang gabi ay nagtapos sa isang kahangahangang palabas ng mga paputok, na nagbibigay liwanag sa langit ng mga may kahangahangang kulay. Nagpalakpakan at nagpalakpakan ang mga mamamayan. Ang kanilang mga mukha ay kumikinang sa kasiyahan. Nilibot ni Lily ang paligid, tinitigan ang mga masayang mukha, at naramdaman ang paglaki ng kanyang puso sa kasiyahan. Alam niya na ang kanilang buhay ay hindi tungkol sa yaman sa materyal, kundi sa pagmamahal at kasiyahan na kanilang ibinabahagi sa isa't isa at sa kanilang komunidad. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, nagbaliktanaw si Lily at si Jack sa kanilang mga biyaya. May isang mapagmahal na pamilya sila, isang mapagkalingang komunidad, at isang buhay na puno ng simpleng kasiyahan. Isang masayang buhay para sa kanila at pinahahalagahan ang bawat sandali na ito. At sa hatid ng kakaibang nayon, na napaliligiran ng mga naggagandahang kalikasan at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay, namuhay si Lily at ang kanyang pamilya ng masaya at punong-puno ng kasiyahan, pagmamahal, at patuloy nilang ginawa ito sa bawat araw, sinusulit ang bawat mahalagang sandali magkasama-sama.